Ang dahilan kung bakit ang sangkatauhan at mga mananampalataya ay nag-o-overthink ay dahil hindi sila lubos na nagtitiwala sa Diyos. Iniisip nila na kailangan nilang tulungan ng Diyos palagi 100% ng oras, nakaasa sa sariling pangunawa, hindi naniniwala sa sinasabi ng Diyos kung sino siya at sa ebidensya ng bunga. Gets mo? Hindi nila buhay ang nagpapakita ng isang scripture na naging laman, diretsahan. Kitang-kita lang to kasi pwede nating tingnan si Jesus sa Biblia kung ano ang hitsura niya. Gets mo? At makita kung sino talaga ang nagpapakita ng tunay na bunga ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Problema ay ang mga pusong hindi naghahanap ng kanyang kalooban muna na gustong mabuhay pa rin sa mundong ito na naghahanap ng mga bagay ng mundong ito. Kasi kapag hinanap mo siya ng dalisay na puso, kahit magkamali ka ng 100 beses tulad ko noon, ngayon milyong beses na mas kaunti na, babaguhin ka niya kahit sa gitna ng iyong mga pagkakamali. Gets mo? Lahat tayo ay nagkakamali. So hindi nito binabago ang katotohanan, hindi binabago ang kanyang pagmamahal sa mga tunay na nagmamahal sa kanya. Gets mo ba? Gaya ng sabi sa Biblia, gets mo ba? Na ginagawa ng Diyos ang lahat para sa ikabubuti ng mga umiibig sa kanya ayon sa kanyang layunin kay Kristo Jesus. Yung mga unang naghahanap ng kanyang kaharian, nakikipaglaban para isuko ang karapatang umintindi araw-araw sa bawat desisyon, talagang nagtitiwala sa kanya. Gets mo ba? Sa lahat ng bagay dahil kilala nila siya ng malalim. Kaya, alam mo, yan ang kalinawan at paghahayag, gets mo ba? Ng katotohanan mismo, gets mo ba? Kaya hindi nangyayari ang mga bagay na yon. Bakit nag-o-overthink ang tao? Kasi may gusto silang iba sa gusto niya. Walang pasensya, kaya wala silang bunga ng espiritu, pasensya at disiplina at nagmamadali sa konklusyon tulad ng 99.9% ng mga Kristiyano at sangkatauhan. Ayaw nilang maghintay sa Panginoon kasi gusto nila ang sarili nilang paraan. Hindi nila gusto ang paraan ni Yahweh, gusto nila sarili nilang paraan. Ayaw nilang hayaang si Yahweh ang manguna, alam mo. Ayaw nilang sabing ang tagal na nito. At alam mo, takot silang pumasok sa mas malalim na butas at bagyo kahit malinaw na nilagay sila ng Diyos doon para sa dahilan. Kung pipiliin nila ang madaling daan, baka komportable nga, pero mas masisira sila. Pinoprotektahan sila ng Diyos sa gitna ng bagyo. Kung lulubog sila sa Kanya, kung itatanggi ang sarili, kung bibitawan ang sariling pangunawa, ang presensya ng Diyos ang mag-iingat sa kanila. Hindi ibig sabihin aalisin niya ang mga problema, pero ipapakita niya ang kanyang kaluwalhatian, buhay at kapangyarihan. Gets mo? Para bigyang kaluwalhatian ang kanyang sarili sa gitna ng mga problema. Yun lang, bottom line. Mic drop. Sheesh.